pinag-aralang mabuti ang 2025 General Appropriations Act bago ito lagdaan upang maging ganap na batas. Ito ang tiniyak nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para nga pabulaanan ang sinasabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na umano'y irregularidad sa nilagdaang pambansang pondo. Ayon kay Pangulong Marcos, alam mismo ni dating Pangulong Duterte na hindi maaaring lagdaan ang panukalang budget nang may blankong halaga o walang nakalagay na items. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying. He's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. So, it's a lie. Giit ni Pangulong Marcos, maaari naman tignan mabuti ang kopya ng 2025 budget na naka-upload mismo sa website ng Budget Department kung mayroon ngang irregularidad. I was watching the news earlier today and people were saying it's 4,000 pages. Paano namin ibubusisiin yan? Ang ganito, para titignan namin isa-isa. Hindi na lang. Meron namang kopya that's available on the website of DBM. Tignan ninyo, huwag na ninyo busisihin isa-isa. Hanapin nyo yung sinasabi nila na blank check. Tignan ninyo kung meron kahit isa para mapatunayan na tama ang sinasabi ko kasi nungalingan yan. That's my reaction. Ay naman kay Executive Secretary Lucas Bersamin, fake news at malisyoso ang sinasabing may blankong halaga o items sa 2025 GAA. Dapat anya itong kondenahin bilang isang kriminal na gawain. Sa pahayag naman ng Department of Budget and Management, ang bill na ipiniresinta at nilagdaan ng Pangulo ay kumpletong dokumento. Wala rin itong blankong pahina o nawawalan detalye. Sa anumang pagkakataon, hindi maglalabas ang executive branch ng GAA na may blankong pahina o numero. Nito lamang weekend sa isang podcast na kasama si dating Pangulong Duterte, inihayag ni Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab na may mga blankong items sa inaprubahang BICAM report ng GAA. Karamihan anya sa mga blankong items ay nakapaloob sa budget ng Department of Agriculture at unprogrammed appropriations na siyang tinutukoy ng dating Pangulo kaya invalid na maituturing ang 2025 budget. Pagkaputol-putol yan o may kulang, that is not a valid budget for implementation as law. It's not only inaccurate, but I think the budget is in totality invalid. Hindi na pwede mag-blanco-blanco dyan sa pera ng tao. Sa huli nanawagan ang DBM June na maging mapanuri muna ang publiko dito sa mga lumalabas na impormasyon bago nga magkomento o magparatang ng anumang issue. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, June. Oo, Nel, kanina matapos ngang sagutin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. yung sinasabi niya ng dating Pangulong Duterte, nag-live stream itong dating niyang Executive Secretary na si Attorney Vic Rodriguez na pinabubulaanan niya itong sinasabi nga ni Pangulong Marcos dahil sinasabi niya rito, dalawang bagay kasi yan, dalawang dokumento, isang GAA na pinirmahan ni Pangulong Marcos at isang BICAM report naman na pinirmahan naman ng mga mambabatas. Sabi niya gano'n, parang magkaibang bagay. So parang inililihis daw ni Pangulong Marcos yung dalawang bagay na yon na inililihis yung sa tunay na sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, Nel. Nakarating na ba sa Malacanang yan, Nel? Nakarating na yung impormasyon pero yung tanong na yan ay hindi pa sinasagot. Katunayan na June, lumabas din yung ibang mga issue na yan. Bukod dyan kay dating Executive Secretary, yung dating Executive Secretary at naglabas din ng pahayag si Attorney Harry Roque, dating presidential spokesperson, at yung iba pang mga dating mga naging na-link o naging miyembro ng gabinete ni Pangulong Duterte, kasama na dyan yung Chief Presidential Legal Counsel na si Attorney Panelo, na sinasabi nga nila na ang kanilang tinutukoy dyan ay yung BICAM report, bicameral competence report na mayroong mga blank items o yung may mga blankong halaga. Pero I think yung naging sagot kanina kasi ng Pangulo ay yung doon sa panig nila, yung responsibilidad ng executive na pumirma
doon sa GAB. Kasi magkakaiba talaga yan, Jun, tama ka dyan. Ano? Iba kasi yung bicameral conference report, iba rin yung General Appropriations Bill, iba rin yung GAA. Yung BICAM report, hindi yan yung ipinapasa sa Pangulo para lagdaan. Yan lang ay magiging parang may impart dun sa General Appropriations Bill na lalagdaan ng Pangulo. Ang minsan ang BICAM report dyan, minsan naglalaman lang yan ng 20 pages versus dun sa GAB na minsan umaabot nga ng 4,000 pahina. So, yun yung nakakarating sa Pangulo, yung General Appropriations Bill na kanyang lalagdaan. Ngayon, sinasabi ng Pangulo kanina na wala siyang nakita doon na mga blank items. Wala ring anumang mga halaga na nakablanko. Yun yung pagdedepensa ng Pangulo ng executive branch dahil yun yung kanilang responsibilidad. Now, yung tinutukoy naman nung kabilang panig, June, base na rin doon sa ating kanina mga nabasa, yung mga narinig na yung tungkol doon sa BICAM report. Siguro yun nga rin yung ipinapanawagan pa noon pa, June, na magkaroon ng transparency sa kapag nagkakaroon ng mga bicameral conference, lalo na kapag budget deliberations dahil may mga iba't ibang issue dyan. So yun nga dapat yung sasagutin naman ng dalawang liderato ng Kongreso, June. Kasi nga sa Facebook post nga ni Congressman Ungab kanina, papaanong mapipirmahan daw yung GAA kung kulang yung kung merong mga blank doon sa BICAM report. Kasi nga, ang sinasabi ni Congressman Ungab, yung BICAM report, ito yung kumbaga reconciliating ng mga kumbaga magkaibang bersyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso at ito ay magiging kumbaga ito ang pinal na dokumento na magre-reflect doon sa GAA. Papaanong mapipirmahan nyo kung kulang nga yung BICAM report? Nel? Tama ka doon, Jun. Yun nga yung magre-reflect. Yung BICAM report, may impart doon sa GAB na siyang magiging GAA kapag dilagdaan. Yun nga yung sinasabi nga ng mga nasa Malacanang, lalo na Executive Secretary Lucas Bersamin, na dating Supreme Court Chief Justice, na kabilang sila doon sa mga nagsuri kasi doon sa mga dokumento. Bukod dyan yung DBM at ilang pang mga personnel ng Congress na sinasabi nga nila na wala naman sila nakikitang na mga problema o blanco doon sa mga items na yun nung nakarating sa kanila. The question is, dapat na mapatunayan talaga dyan, Jun, na ni Congressman Ungab at nung mga nagsasabi, dapat patunayan nila na yung nakarating mismo na GAB, napipirmahan ng Pangulo, meron talagang blanco na mga items. O yung sinasabi nga ni Executive Secretary na parang blankong cheque, ilalagay mo na lang yung halaga. So yun yung dapat patunayan. Kasi yung ipinapakita ng mga dokumento, sinasabi rin ng DBM na nakita nila, yun ay mula sa bicameral conference report yun. Paano nga daw naging kompleto yun? Sino nga daw ang nag-fill out dun? Nel, anong tanong? Yun ang magandang itanong sa mga miyembro ng bicameral conference committee, sa mga dumalo doon ng mga senador at kongresista. Siguro yun din yung pagdedepensa ng Malacanang na mga nakarating sa kanila na wala sila nakitang problema. Kasi nga, ang power lang ng Pangulo is to veto line items. Ibig sabihin, yung hindi lang siya mag-aaproba ng isang particular na provision ng budget. Hindi siya pwede magdagdag, hindi siya pwede maglagay, mag-reallocate ng mga pondo. Ang kanya lang kapangyarihan ay mag-veto. So, yun lang ang kanyang ginawa. Na hindi siya nagdagdag ng anumang budget. Katunayan, may mga pinababalik nga siya ng mga pondo, katulad na lamang doon sa tourism budget na 400 million na kinuha sa contingency fund na lang ng Pangulo. So, ibig sabihin sa mga pagsusuri nila, hindi sila nagdagdag. Kumbaga, nag-veto lang ng ilang items na yun nga yung mga nabalita natin ng mga nakaraan. Kasi nga, hindi naman talaga pwedeng magdagdag ang executive branch. Pwede sila magbawas dun sa binibito nga sinasabi mo nga kanina. Pero ang tanong nga doon, sino yung naglagay nun doon, Nel? At bakit sinasabi nga ni Atty. Vic kanina sa kanyang live streaming niya, bakit nagsalita si Pangulong Marcos, dapat daw talaga magpaliwanag noon yung dalawang kapulungan na nandoon sa BICAM. I think nag-trigger doon na kaya sumagot ang Pangulo dyan ay dahil nabanggit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na naging invalid yung GAA 2025 na nilagdaan ni Pangulong Marcos. Kaya dumipensa lamang din si Pangulong Marcos doon sa issue na yun, Jude. Sige, malaman natin bukas, Nel, kasi medyo haba pa yan. Kumbaga, unang salbo pa lang Parang may isang patikim, sumagot, binigyan uli ng isa na tanong uli, Nel. Parang ganun yan, di ba? Tama yan. Hintayin din natin yung sagot ng mga nasa Senado at ng Kongreso kung ano ba yung palagay nila dyan sa issue na yan, yung problema na yan na kinakaharap nga dyan sa issue sa 2025 budget, Jude.